We shout Jesus in the count of 3. 1, 2, 3. Jesus! Woo! Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli binigyan mo kami ng panibagong buhay, panibagong araw na kung saan masasaksihan namin ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay mo sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming simbahan. Salamat, Lord, sapagkat laging nariyan ka para ingatan kami, gabayan kami, bigyan kami ng kagalangan sa aming mga puso. Kaya, Lord, marapatin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pagpasalamat sa iyo. Kaya, Lord, sa iyo lamang ang mataas na papuri, kalwalatian, karunungan, pasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Let's go for it! I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's in you.
my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's in you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's in you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Hallelujah! Everybody shout hallelujah! Yes, God! Hallelujah! Makasarap pong umawit sa presensya ng Panginoon. Tama po? Amen. Sabi po sa Revelations chapter 2, verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang sakit po no, na marinig yun mula sa Panginoon. Na anak, dati mahal na mahal mo ako eh. Pero bakit ngayon, parang nanlalamig ka na sa akin? Yung pagmamahal na binubuhos mo sa akin, yung efforts na binubuhos mo sa akin, yung time na binubuhos mo sa akin, hindi na katulad ng dati. Kaya this is the time daw, no? Na balikan natin yung pagkakataon na yon, yung panahon na yon, kung saan apoy na apoy yung pagmamahal natin sa Panginoon. To the point na, Lord, kahit anong gawin ko, magsisimba ako kasi mahal kita eh. Lord, kahit anong ibato sa akin ng mundo, mananatili ako sa iyo kasi mahal kita eh. Diba? Na Lord, kahit anong pagdaanan ko, yung mata ko, ifo-focus ko lang sa iyo kasi ganun kita kamahal. Pwede po ba na magkaroon tayo ng silent moment of prayer? Kausapin natin ang Lord. Na Lord, I'm sorry kung nagkukulang ako sa iyo nitong mga nakaraan. Na Lord, sorry po kung pakiramdam mo nanlalamig na ako, Panginoon. Jesus. But this time, we will take this time, this morning, para sabihin sa Lord na, Lord, andito ako ngayon. Magpupuri ako sa iyo dahil mahal kita. Pumunta ako dito, Lord, kahit na anong hadlang ang ginawa ng kaaway kasi mahal kita eh. Kaya sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos ngayong gabi bilang tanda ng ating pagmamahal. And let's shout, I love you, Lord! Yes, Lord, mahal ka po namin from the bottom of our heart, God. We want to say that we love you so much, God. Because, God, you are our first love. And that will never change. Hanggang dulo, ikaw po ang first love namin at ikaw ang mamahalin namin. Jesus. Lord, you are my first love. Receive this song of praise that flows from my heart. Yes, Lord God. Lord, you're my salvation. I give my life, Lord. I give my
my everything, and I will worship you, for you are the only one. Sing, Lord, you are my first love. Lord, you are my first love. Receive this song of praise that flows from my heart. Lord,
reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, worship. I will worship you. With all our hearts we say, I will worship. With all we are, God, we will worship you. We will worship you. We say we will worship. We will worship. We will worship you. We will worship. We will worship you. For the last time to say, I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you with all I am. Yes, Lord. Hallelujah. Let's continue to clap our hands for the Lord and shout praises. Yes, God. Yes, God. Maraming salamat po sa presensya mo ngayong araw na ito, Lord God. Maraming salamat sa pag-manifest ng iyong kapangyarihan, ng iyong miracles, Panginoon, at ng iyong pagmamahal ngayong araw na ito. Kaya, Lord God, sa mga susunod pang panahon, Panginoon, lagi po naming alalahanin na Ikaw ang aming first love, God. And Lord, this will be the beginning, Panginoon, upang mas lalo pang mag-alab ang aming pagmamahal sa iyo. Kaya, Lord, mahal na mahal ka po namin, and everybody here na nagmamahal sa Lord ay sumigaw na, Amen! Okay. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Yan, nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil napakasarap ng presensya niya. Pwede bang pakitanong mo yung katabi mo kung na-bless siya sa praise and worship natin? Amen! Wow! Napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Kaya po nagdiriwang din tayo dahil may mga VIP po tayo today. Ayan. Batiin po natin si Sister Grace Sumalpong. Ayan po. Invited po siya ni Josh and pinsan po siya. Also, batiin po natin si Sabrina Staana. Tama po. O Santa Ana. Yan. Invited po siya nung ating Kids Zone na si Kesha. Wow. Nag-invite din po yung mga Kids Zone din po natin. At batiin din po natin si Natsumi Misenas. Ayan po. Invited po siya ni Justin Aguha. Yan. And ang itong kantang ito ay para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta po ng mga VIP po natin today. And I pray na hindi lang ito yung unang beses na makakasama po namin kayo, kundi magpapatuloy pa po yan. At thank you din po sa mga nag-i-invite. Patuloy po tayo mag-invite, syempre para kay Lord. And binabati din po natin yung mga nagse-celebrate po ng birthday.
ngayong June. Ayan. Batiin po natin sa 14 po ay birthday po ni Brother Eliseo Haminal at ni Brother Mark John Galvan. At meron po ba tayong mga wedding anniversary? Ayan, wala daw po. Kaya po batiin po natin yung mga nagse-celebrate po ng birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Nagdiriwang din po kami dahil po nadagdagan na naman po kayo ng taon na blessing galing kay Lord. At pinagpe-pray po namin na mas lalo pang dumami yung blessing sa inyo, sa buhay nyo. At patuloy pa rin po tayo sa prayer of healing. Ayan po, isama po natin sa prayer po si Lucas po, anak po ni Brother Suroy po. Na currently po kasi mataas po yung lagnat niya and dadalhin na din po siya sa hospital. Praying po for fast recovery and healing po para healing power galing kay Lord. Ayan. And ganun din po prayer fest po natin every Wednesday. Pinagpe-pray din po natin 'yan. At gusto ko lang pong ihabol, congratulations po sa mga ngayon pa lang po gumagraduate or nagre-recognition. Katulad po nung isa pong estudyante ni Teacher Laika, si Erica. Congrats sa mga awards mo. Ayan. And sa mga gagraduate pa lang, congratulations na agad. And kung napapansin nyo po, wala po ang ating mahal na pastor at pastora at yung pamilya po nila. Kasi po nasa Pampanga po sila ay umaattend po sila ngayon ng retreat. Ayan. And pag-pray po natin na ingatan din po sila ni Lord hanggang sa pagbalik po dito sa Cavite. At sa additional announcement naman po, reminder po na yung pagbibigay po natin na online sa GCash po, pinalitan na po natin. Dati po, di ba si Pastora Jaya po, yung number niya po yung nilagay po natin. Pero ngayon po, dahil po moving up na po si na Pastora Jaya, level up, ayan. Kaya po, ang bagong po nating number is yung kay Ate Lala po. Yan, siya na po yung ating bagong treasurer. And also, sa iba pa po nating events, next week po ay Father's Day na po. Ayan, paki-invite po yung mga father po natin. Ayan, lalo na po may hahandang something yung mga women's. Ayan, sorry. Ayan, kaya po paki-invite po yung mga fathers po natin and praying po tayo na maisama po natin sila dito sa church. At ganun naman po sa ating pagbibigay po ngayong araw. Gusto ko lang pong i-share yung sharing din po namin kahapon sa FG po. Napakaganda po kasi nung verse na to. Sabi po sa Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 23, People of Israel, if you make a sacred promise to give a gift to the Lord, then do it as soon as you can. If the Lord has come looking for the gift you promised, you will be guilty of breaking that promise. On the other hand, if you never make a sacred promise, you cannot be guilty of breaking it. You must keep whatever promises you make for the Lord. After all, you are the one who choose to make the promises. Ang ganda po kasi nung sharing namin kahapon. Di ba po, ang sarap pong mangako pag masaya po tayo or na-overwhelm tayo. Di ba? Parang gusto na natin ibigay yung buong mundo natin dun sa tao pag masaya po tayo. Pero katulad nga din po, pag nangangako tayo sa mga magulang natin, lalo na po sa mga gumagraduate, ayan po, di ba, gusto nating ibigay sa magulang natin yung magandang buhay na pinapangarap natin. And katulad din po nan kay Lord, pag nangangako tayo kay Lord, minsan nasasaktan po si Lord pag yung mga pangako natin ay hindi natutupad. Pero nga lang po, napakabuti pa rin po ni Lord kasi kahit nagagawa natin na hindi natin magawa yung mga pangakong yon, siya mismo pinapatunayan niya sa buhay natin na tinutupad niya yung mga pangako niya. Pero bakit nga ba gusto ni Lord na tuparin natin yung mga pangako natin sa Kanya kung nasa Kanya naman na ang lahat? Kasi God wants us our full commitment, love, obedience, and faith in Him. Kaya katulad nga po sa pagbibigay po natin, paglilingkod natin kay Lord, He wants our faith, our obedience, and trust in Him. Because when we desire, He will make a way to fulfill His promises. Kaya nga po, magbigay po tayo ng may kagalakan.
from all the rest. Oh yes, the best. Oh yes, the best. Amen! Tayo po lahat ay magsipag tayo. Tayo po lahat ay mag-declare in the count of 3. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen! Ayan po, dahil po wala po ang ating pastor, meron po tayong special guest. Wow, hindi po. May special speaker po tayo for today. And isa po siyang PL. Ayan, isa po siyang PL dito sa Kawit. And also, graduate po siya ng Best Education. Ayan po. Major in English. Wow. Kaya po kung gusto niyo po magpa-check ng mga grammar niyo po, ayan, pwede po kayong magpa-check. And let us recognize po ang ating speaker for today, si Sister Lala. Ayan po. Amen. So magandang umaga po. Nagulat naman ako sa guest speaker. Para ngayon yun ako nakita. Amen. So, ayan, glory to God po and magandang umaga po ulit sa lahat. Kinakabahan yata kayo. Bakit kinakabahan yata kayo? Yun. So, amen. So, napakalaking pasasalamat po sa part ko na ako po ay pinagkatiwalaan ng ating mahal na pastor at pastora po na makapagbahagi ng salita po ngayong umagang ito. So, nung last Sunday na preaching po natin, ang sabi po sa preaching ni pastor po, we are called as Jesus' bride. Amen? Sabi niyo pa nga, I do. Tama ba? Nag-I do po tayo. And kapag tayo ay tinawag po na bride ni Jesus, ano ang dapat meron po sa atin at kay Jesus? Dapat po, meron tayong relationship with Him. Amen? So, ang isang asawa at husband and wife, kahit pa girlfriend or boyfriend po, best friends, hindi po tayo pwedeng sabihin na ganun yung meron tayo if we don't have an established relationship with them. Amen po ba? So, dahil kiniklaim natin that we are Jesus' bride, so ibig sabihin po, meron po tayong relasyon sa Panginoon. Amen? And being in a relationship, ito po yung pinakamasarap, isa sa pinakamasarap po na pakiramdam. Makarinig nga po ng amen doon sa mga nasa relasyon ngayon. O para, amen, di po ba? Kasi kapag nasa isang relationship ka, bilang isang husband and wife, boyfriend, girlfriend, yan, best friends, mentor and mentee, maka-experience po natin yung lots of love, care, di po ba? Affection, na may nangungumusta sa atin, may tatanong kung kumain na ba tayo, may magbibigay sa atin ng something. So, yun po. Pero kagaya po ng mga ibang relationships, we sometimes experience changes. Meron po bang mga relasyon na sa tingin natin minsan, ay, bakit nagbago na yung kapartner ko? Ayan na. So minsan we experience coldness. Ang lamig. Kahit summer, ang lamig. Di ba? So, minsan, namamalayan na lang natin yung partners natin, hindi na sila kasing giliw as before. Ayan. So, yung communication natin medyo nababawasan na. Di po ba? Tapos, yung oras, minsan feeling natin, we are being neglected. So kahit kasama po natin yung partner natin, parang, magkadikit kayo, pero kanya-kanya naman kayong dot-dot ng cellphone. Di ba? Parang yung time na dapat you are spending together, medyo nababawasan yung quality time. So yun po. And
kapag nandun po tayo sa ganitong feeling minsan, doon po natin nararamdaman yung pain, yung sakit po. Di po ba? Masakit. Nakaramdam na po ba tayo ng nasaktan tayo? Because of changes in our relationships. Sa pamilya man yan, sa mag-asawa man yan, sa best friend mo man yan, mag-boyfriend, girlfriend. Kapag naramdaman po natin that isa sa mga both parties, isa lang doon magkaroon ng changes, mararamdaman po natin, masakit. Amen po. Can you imagine the pain? Na-imagine niyo po ba? Yung pain na kapag yung dating taong mahal na mahal ka, feeling mo ngayon, baliwala ka na. And kapag nandun po tayo sa sitwasyon ng buhay po natin na yun, minsan gusto na nating hiwalayan. Gusto na nating mag-give up. Di po ba? Gusto na nating i-end up po yung relationship. Pero, dahil mahal mo po yung tao na yun, even though you are hurting, nandun pa rin po yung hope na sana maibalik natin yung dati. Tama po ba? Kahit sakit na durog ka na, dugoan na po yung puso mo. Pero on the other side, kahit gusto mong mag-give up, nandun pa rin yung hope na hindi maaayos namin to. Hindi babalik kami sa dati. Hindi maibabalik namin yung same feeling nung una kaming na-in-love sa isa't isa. Yung feeling na una kaming nagsama, una kaming nagkakilala. Amen. So we are longing po for the same attention, same na care, same na affection. Amen. Kaya nga po, kaya lang minsan ang masakit na part po, may mga partners po na insensitive. Tama po ba? Yung kapartner niya sakit na. Pero medyo parang sa kanya normal lang yung lahat. Wala po siyang, alam niya yon, hindi niya napapansin na kailangan mo siya, na namimiss mo siya, and that you are longing for the same attention na ibinibigay mo dati sa kanya. So kaya po, we as Jesus bride, ini-evaluate din po ba natin yung sarili natin? Siyempre may relasyon tayo kay Lord. The first time that we got in love with God, napakasarap po ng pakiramdam. Kulang nilang ialay mo buong buhay mo. Lumuluhod ka, gumagapang ka, Lord! Paglilingkuran kita, Lord, sasambahin kita dahil napakabuti mo sa buhay ko. But how is your relationship with God right now? Is it the same? Nung love, nung attention, yung affection, yung time, yung effort na binibigay po natin kay Lord ngayon, kaysa nung una po natin siyang nakilala? O tayo ba yung mga tao na katulad ng mga ibang partners, insensitive tayo? Nararamdaman ba natin na si Lord pala is longing for our attention right now? Yung kala mo okay ka dahil nagsisimba naman ako, nagdi-devotion naman ako, naglilingkod ako. But the question is that enough para sabihin mo na okay yung relasyon natin sa Panginoon ngayong mga oras na ito? Unknowingly, sabi nga, we are already breaking our vows na pinangako natin kay Lord. Minsan hindi tayo sensitive enough para sabihin natin na, ay, yung palang mga pinangako kay Lord, mga ginagawa ko sa Kanya before, hindi ko na pala siya nagagawa ngayon. And parang si Lord na lang yung nagsasabi, sana kagaya ka na lang ng dati. So para mas maunawaan po natin, pakinggan po natin itong song na to. I-meditate po natin. Kung alam niyo po yung song, sabayan po natin. And do it na habang nakikipag-usap ka po kay Lord, na ano yung nais mong iparating, Lord, ngayon sa aking umagang ito. Yes, Lord. Dati-dati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako
mo. Dati-rati inaawitan palabi ay may ngiti. Mga mata'y nagnining, ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Di ba noon samyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin? Di ba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin? Laging naglalambing, ngunit ngayon naglaho na. Sigla tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati mga pangako ko'y kantungan mo't lakas. Sa pagsubok kay tatag. Di ba't noon sa kaibigan mo ako'y bukang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Dinig o lang ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y gawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y aalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Amen. Thank you, FG. Ayun. So, sa song pa lang, parang kompleto na yung ni Lord. Yung sinasabi na that God is, hindi ko naman sinasabing sa lahat, but maaaring may iba sa atin na sabi ni Lord, namimiss ko na yung kagaya ng dati. Yung relasyon mo sa akin, kagaya ng dati. Sabi nga po sa Pahayag, chapter 2, verses 4 to 5, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Actually, nagulat po ako kanina nung nag-introduce yung song leader that we have the same verse. And thank you, Lord, kasi it means that we are connecting with one spirit, with one message this morning. Amen. So alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. So, kaya po yung title natin for this message is Gaya ng Dati. The renewal of the broken marriage vow. Jesus bride, Jesus pride. Amen.
So, tingnan po natin kung ano po yung message ng Lord for us this morning. Sabi nga, the renewal of the broken marriage vow. So, kahit naman kanina we have the vow, whatever you call it, kung ano man yung relationship na meron po tayo sa iba. So, sabi po doon, una po nating dapat gawin is to remember therefore from where you have fallen. So, we must rediscover your first love. So, kailangan po, kapag nagme-meditate po tayo, nag-evaluate ng sarili natin, syempre, hindi natin maiiwasan na alalahanin mo po kung sino ba yung first love mo. Yung katabi mo ba yung first love mo? O si Lord ba yung first love mo? Amen? So it is a call to self-reflection and returning to one's initial faith or commitment. So ano ba yung commitment na meron po tayo kay Lord? So sabi nga, ito ang ipinagdaramdam ko sa'yo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Minsan may matatapang na partner na kaya po yang sabihin sa partner nila, nanlalamig ka na sa akin, hindi ka na kagaya ng dati. But right now, God is talking to you. God is telling you, maaari nanlalamig ka na, hindi mo na siya mahal, or hindi na natin siya mahal, kagaya ng dati. Kaya dapat we should remember, o alalahanin mo yung dati mong kalagayan. Amen? So ano yung mga dapat nating alalahanin? So what to remember those days when your love to Jesus was the consuming passion for your life. It sets the tone of reminiscing about earlier times. Kung saan si Lord laging nasa utak natin. And we used to sing with a smile. And yung mga mata daw natin, kagaya nung inawit kanina, di ba? Yung kapag tayo umaawit kay Lord, talaga namang ramdam na ramdam natin, binibigay natin ng buong puso. Kahit pa tayo sintunado, wala yan kay Lord, di ba? Kasi ang mahal natin si Lord, kaya natin ibinibigay yung lahat sa Kanya. Are we singing the same with a smile in our heart kapag nag-worship po ba tayo kay Lord? Yung mga mata ba natin tuwing makikipag-date po ba tayo kay Lord? Nandyan pa rin ba yung ningning? Amen? Nandyan pa rin po ba yung joy and happiness na naramdaman mo nung una mong nakilala si Lord? Amen? Siguro po, hindi ko na din maiisa-isa pa kung ano man yung mga bagay. Because right now, it's between you and God. Amen? So while we are listening to the message, it's your time or for us to reflect. Kasi yung message ni Lord, kung anong hinihingi ni Lord sa katabi mo, hindi hinihingi ni Lord sa'yo. Iba yung hinihingi niya sa'yo. And we have to take this time as a reflection of what is the status of our relationship with God right now. And what is to reflect? Is your love for Jesus growing cold? Kung yung pagmamahal ba natin sa Diyos ay nanlalamig na, bakit? Kasi yan yung unang tanong ng isang partner na nakaramdam ng panlalamig sa partner niya. Bakit? Anong nagawa kong mali? Ibinigay kong lahat. Diba? Ginawa kong lahat. Pero bakit ganun pa rin yung nararamdaman ko? So, nakakalungkot man that things have changed. Yung init ng pagsinta, sabi nga po sa song kanina, yung init ng yung pagsinta, naglaho na. The warmth of our love seems to have faded. And He wonders why the passion of our love has gone. So He expresses hurt because His love is no longer acknowledged and reciprocated. So minsan, hindi natin alam, si Lord pala hinahanap na ma-acknowledge natin yung pagmamahal na binibigay po niya sa atin. At ibalik natin, ma-reciprocate po natin yung love na nararanasan po natin kay Lord. So dati kapag may problema tayo, ano po ginagawa natin? Sabi po sa awitin kanina, dati-rati, ang mga pangako ko'y kanlungan mo at lakas. Pero ngayon, konting problema lang, nasan ka? Wala nang communication sa mentor. Hindi na nagsisend ng devotion. Hindi na umattend ng church. Kasi hinahanap niya yung sarili niya. Sinosolve niya mag-isa yung problema. Pero
congratulations sa bawat isa na nandito. Palakpakan mo yung sarili mo. Kasi alam ko meron tayong kanya-kanyang pinagdaraanan, but you choose to be here with God. At kuhanin yung lakas sa kanlungan po ng ating Panginoon. So, God is hurting. Unknowingly, hindi natin alam minsan, but we are hurting God. Pero ang maganda po noon, sa last part ng kanta, di ba sinabi, lumapit ka at ako ay naghihintay. Amen? Kahit nilayasan ka ng asawa mo minsan, ganon, galit na galit ka, sige, lumayas ka. Pero, sa isang side ng puso mo, ng isip mo, titingin-tingin ka rin naman sa pinto, ano? Kung lumayas ba talaga? O kung babalik ka ba? Hindi nga bumalik. Di ba? Mas masakit yun. But still, nagagalit ka pa rin, di ba? Pero kapag bumalik, magagalit-galitan ka na naman. But still, hindi natin maitatanggi that there is still love in our heart. At gusto po natin na maibalik yung dati na meron tayong relasyon sa kanila. Amen po. And that's how great yung love po ni Lord para sa atin. Kahit na po gaano kasakit yung ibinibigay po natin sa Kanya, sa pambabaliwala po natin sa Kanya, dahil hindi po natin na naibibigay sa Kanya yung same effort and attention na meron tayo before. So sabi, despite the pain, He waits, hoping for the same person to come closer once again. And we should repent. Minsan, ganun tayo eh. Kapag yung partner natin nagkasala, syempre, galit na galit po tayo. Sa best friend mo, sa anak mo, sa asawa mo. Pero kapag nalaman mo na nakarealize siya, humingi po siya ng tawad. Malambot pa rin yung puso natin. Natanggapin po sila. Amen. And ganon si Lord po sa atin. If we repent, nandyan siya kahit nasasaktan siya, hinihintay niya po tayo na bumalik po sa Kanya. Amen. So ano daw po yung repent? Feel or express sincere regret or remorse about one's wrongdoing or sin. Feel regret or penitence. Penitence about. So, kapag po nag-repent po tayo, hindi po tayo basta lang hingi ng tawad. But at the same time, we will put action on it. Kasi si Lord, papatawarin ka. Kasi pag pinahayag mo na makasalanan ka, nagkasala ka, God is merciful enough para po tayo ay patawarin. Amen. But on our part, dapat po kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, repentance po dapat ang kailangan natin. Kailangan po nating magbago. Kailangan po nating baguhin kung ano yung mga kasalanan, yung old ways po natin na hindi po nakalugod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi doon sa part ng Pahayag 2, verses 4 to 5, pagsisihan mo talikdan ang iyong masasamang gawa. Amen? Napakabuti po ng Lord kasi kung tayo lang minsan talagang hindi kita mapapatawad. Di ba? Yung yung tiyuhin ko, kapag nagagalit po yung nanay ko before, kasi lagi po naglalasing, pinapalayas po yun. Galit na galit po yung tiyuhin ko. At hindi niya daw po mapapatawad yung nanay ko. Pero after po niyang mahulasan ng lasing, nandun na naman po sa bahay namin. So, alam niyo po yun. So, wala nang pag-uusapan pa, kundi tatanggapin mo. Amen? Kasi po, then magbabago siya, and hindi niya nauulitin kung ano yung mga bagay na ginawa niya. So, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Amen? So, maano ba na sabihin natin, Lord, nabulag po ako ng mandarayang mundo. Yun yung sabi sa song kanina, di po ba? So, nabulag ako ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. So, right now, kung ano man yung mga bagay na mas binigyan natin ng atensyon kaysa kay Lord, yung mundo. Amen? Talk to God right now. Sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako. And I will do my best para po magbago. Amen? So after po ng repentance, sa repentance po, we must acknowledge our blindness to the deceptive world and ask for His forgiveness. Kasi si Jesus Christ is the bridegroom who loves the church, who loves us, His bride. So kahit na anong sakit po yung ating ibinigay sa Kanya, mahal po tayo ng Panginoon.
bilang kanyang bride. Amen. So kahit po tayo babae o lalaki dito, we are the bride. Church, we are church is the bride of Jesus. So kaya po, wag po tayong mahiya kay Lord. Minsan sa partner nga natin, di tayo nahihiyang magkumahog, di ba? Galit na galit sa'yo, talagang yayakapin mo di ba? Kahit tinataboy ka na, pipilitin mong yumakap, pipilitin mong lumapit. So dapat din po, ganun tayo katapang na humingi ng tawad sa Panginoon. Ganun tayo katapang na, Lord, hindi, patawarin mo ako, kailangan kita sa buhay ko. Amen? Diba? Hindi lang yung asawa mo yung paglalaban mo na ganun. Mas higit dapat si Lord ang ipaglaban natin ng ganun. Amen? So, yung pangatlo po, na dapat daw po natin gawin is to repeat. Do the first work. Ano po yung first work na yon? Let us choose to fall in love again with Jesus. Amen? Kung dati, sabi ni Lord, di ba yung mga asawa minsan kapag late nang umuwi yung asawa, na hindi naman usual na ginagawa, parang nasasaktan po tayo. So kay Lord, parang ganun din eh. Yung devotion mo dati maaga, tas naging tanghali, tas naging gabi. Bakit ngayon parang ikalawang umaga na, ikalawang araw na natin bago po nasesend? Parang, bakit hindi natin piliin ulit na gawin kung ano po yung ginagawa natin before kay Lord? Let us choose. Kapag sinabi pong yung word na choose, it should be intentional. Hindi yan dahil sinabi ngayon sa message, gagawin mo. Hindi sinabi ng katabi mo, ng mentor mo, but it is your choice. Amen? Kaya po tayo may free will. Tayo po yung pipili kung ano po yung dapat natin gawin. And if we choose, we have to do it. Nang walang pressure, kasi ikaw po yung pumili noon. And if we choose to fall in love with Jesus, sabi, turn back to your first love. Amen? Sabi, Lord, ikaw po talaga yung first love ko, kaya lang dumating po si babe. Naging ka na lang po, second love. Kasi yung oras ko po sa kanya na po nauubos. Magka-chat po kami hanggang madaling araw. Nung magde-devotion na po ako, inaantok na po ako, nakatulog na po ako. Verse 1 pa lang ng chapter, hindi ko na po natapos. Di ba? Nagkakasalamat. Lord, magpe-pray ka, tapos bukas na po yung amen. Pero kay babe, yan, kay jowa, kay boyfriend, kay girlfriend, kung ano man tawag ninyo, love, honey, minsan hindi kayo matutulog nang hindi kayo nagko-close, di ba? Nang I love you, good night, I love you, na good night na mamaya meron pang mga muama chup-chup, di ba? May mga ganyan pa. Pero kay Lord, amen na lang yung sasabihin mo, nabitin pa. So dapat po, we are doing the same effort kung ano po yung meron tayo kay Lord before. Amen? Kasi si Lord baka nagdududo na rin sa love natin eh. Na naghahanap na rin po siya ng attention natin, kagaya dati. So let us have the desire to go back on how things were, kagaya ng dati. So we have to rekindle the warmth and simplicity of the past. May kasabihan po, we have to forget the past and move on. Pero, maganda rin pong alalahanin yung nakaraan natin. Lalo po yung magagandang bagay na nangyari nung nakaraan, na kung saan magbibigay po ito ng same fire sa puso natin para muling ibigin ang Diyos, para muli siyang paglingkuran sa buhay natin. Para muli nating ibigin yung kapwa natin. Para muli nating ibigin yung asawa natin, yung best friend natin, yung anak natin, yung nanay natin. Masarap din pong alalahanin na kahit pala ganito siya dati, minahal ko siya, tinanggap ko siya, at naging masaya kami. Pero bakit nagkaganito yung buhay namin? Nandun po yun sa pagpili. Amen? Kaya po sabi dun sa last part ng song, gamitin mo ako gaya ng dati. So right now, kung meron po tayong mga bagay na nakalimutan na, let us reminisce the past. Alalahanin po natin
yung first time na na-inlove tayo kay Lord? Ano yung feeling? And right now, sabihin mo, Lord, please, ilagay mo yung same feeling na yun sa puso ko ngayon. Kasi gusto ko, Lord, ma-maintain ulit yung fire, yung pagmamahal na meron ako sa iyo. Ganon din kung meron kayong mga bagay na hindi kayo okay ng asawa mo, ng anak mo, ng best friend mo, ng partner mo. Alalahanin mo din yung first time na na-inlove kayo sa isa't isa. Kung gaano ka kasaya nun, kung gaano ka kinikilig nung mga panahon na yon na kasama mo siya. Kasi yun lang po yung bukod kay Lord, isa yun sa mga kakapitan po natin. Kasi sabi po dito, our marriage will be as good as we decide it will be. Kung gusto po nating tumagal tayo sa isang relasyon, tumagal tayo sa ating relasyon sa Diyos, it will be good as we decide it will be. So wala po sa akin ng desisyon, wala kahit na kaninong desisyon, kundi nasa mga sarili po natin. Kung ano po yung desisyon na gagawin po natin ngayong mga oras na ito, yun po yung magiging outcome ng marriage or yung relationship po natin sa bawat isa at lalo't higit sa ating Panginoon. Kaya po sabi, it's never too late to renew our vows. Kaya nga po, sa mga matatagal ng mag-asawa, may tinatawag po na renewal of vows. 10 years, 25 years, 15 years, 50 years. Amen. They are renewing their vows because they wanted that relationship po na magstay at maglast. Amen? Alam niyo po yun? Renewal of vows meaning tinatanggap natin sila ulit. Minamahal natin sila ulit. At ganyan po yung dapat po natin gawin sa ating Panginoon right now. God is waiting for you to renew your vows with Him. Kaya po ngayong umagang ito, let us renew our vows or wedding vows kay Jesus. Kasi sabi nga, kung maalala po ninyo sa book ng Job, kapag tinanong ni Satan si Lord, kumusta ang anak kong si Job? Ang isasagot po ng Panginoon, si Job, yung anak ko, wala siyang katulad. Wala siyang kapintasan. Confident po ang Panginoon na mahal siya ni Job. At si Job po ay nagbibigay ng pride sa ating Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, bilang tayo ay bride ni Jesus, masasabi ba natin that we are Jesus' bride? And we are Jesus' bride. Amen? Na tayo haharap sa Panginoon na malinis muli, na punong-puno ng pag-ibig yung ating mga pusong muli. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, atin pong sambitin itong mga simpleng words na ito, but do it with full of love and emotion at ialay mo kay Jesus. So basahin ko po muna and then after ko, sabay-sabay po tayo. Jesus, today, I reaffirm my promise to love and honor you all the days of my life, to be loyal, faithful, patient, kind, and worthy of your trust. Today, I renew my commitment to stand beside you as a friend, lover, and your bride or church. Amen. So, handa ba tayong i-renew kay Lord yung vows natin sa Kanya? Sige po. Kung handa po tayo, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Jesus, today, I reaffirm my promise to love and honor you all the days of my life. To be loyal, faithful, patient, kind, and worthy of your trust. Today, I renew my commitment to
to stand beside you as a friend, lover, and your bride or church. Amen. So kung bukal po yan sa puso ninyo, maraming salamat because you made Jesus, you made God happy at this moment. At hindi na sasabihin ni Lord sa'yo na gaya ng dati because right now you are ready to start to give God the best place in your heart, kagaya po ng dati. Kaya po, sa umagang ito, tumayo po tayo lahat at muli po nating ibalik kay Lord yung pagmamahal na inalay po niya sa atin, kagaya ng dati. You are my first love. Receive this song of praise that flows from my heart. Ialay mo po kay Lord yung awitin na yan. Personally, talk to God. You're my salvation. I give my life to you with all of my heart. And Lord, you are the one that I desire. Your love for me has set my heart on fire, and you will always be the only one, my risen King, my everything, and I will worship you, for you are the only one. Lord, you are my first love. Receive this song of praise that flows from my heart. Itaas mo kay Lord yung tingin mo. You're my salvation. I give my life to you with all of my heart. And Lord, you are the one Yes, Lord, you are our that I desire. We desire for you, oh God. Your love for me has set my heart on fire, and you will always be the only one, my risen King, my everything, and I will worship you, for you are the only one. Everybody sing. Lord, you are the one that I desire. Ikaw, Panginoon, yung dinidesire ng puso namin, Lord. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. You will always Salamat sa muling pagtanggap, Panginoon. be the only one. Today, we are ready, Lord, Everything to give that our love to you, Lord. for you are Kagaya ng dati, Panginoon. Lord, you are the one that I desire. Your
Lord, salamat po. Kanina po habang nag-message, nakita niyo ba yung sarili niyo na dumating yung pagkakataon na naglilingkod kayo sa Diyos, pero dumating yung panahon na parang nawala ka sa Panginoon. Dumating yung panahon na parang naglamig ka. Dati ginagawa mo, naglilingkod ka sa Panginoon, masaya ka noon, buo ang family mo. Lagi kang bine-bless ni Lord. Pero nung dumating yung panahon na parang naging separate kayo ng Panginoon, nandiyan na, dumating na yung mga pagsubok, problema, nandiyan na, na-stress ka, hindi mo na alam yung gagawin. Sa pagkakataong ito, nais po namin kayong panalangin. Nais po namin kayong idalangin na anuman yung nawala na pagmamahal, anuman yung mga bagay na pumipigil upang hindi kayo makapaglingkod, anuman yung mga bagay na humahad lang upang hindi kayo makapagpatuloy sa Panginoon, pero yung paglilingkod sa Panginoon, lagi nyo nang ginagawa. Sa pagkakataong ito, I speak freedom sa bawat isa. Lahat ng mga puso sugatan, lahat ng mga humahad lang, ano man yung naranasan mo kung bakit naging nanlamig ka sa Panginoon, ito man ay financial, ito man ay sakit, ito man ay kalagayan mo sa buhay. Ano man yung mga bagay na naging hadlang sa'yo, sa pagkakataong ito, itaas mo lang ang kamay mo. May somebody na magpe-pray para sa'yo, na muling ibalik yung pagmamahal. Pagmamahal na hinahanap sa'yo ng Panginoon. Pagmamahal na pangako. Yung pagmamahal na pinangako mo sa Panginoon, yung panahon na ikaw ay walang-wala. Panahon na ikaw ay hindi mo na alam ang gagawin. Panahon na down ka, yung pangako mo. Sa pagkakataong ito, nais ng Diyos na muling ma-restore yung pagmamahal na nawala. At sa mga nagsisimula pa lang na maglingkod sa Panginoon, gusto mong maging malakas ka, magpapatuloy. Kasi sa mundong ito, sa pagtakbo mo sa Panginoon, hindi mo kakayanin maglakad ng isa. Kailangan mo ng kapamilya, kailangan mo ng church, kailangan mo ng leader, kailangan mo ng pastor, kailangan mo ng bawat isa upang maging tagumpay ka sa bawat isa. Kaya sa pagkakataong ito, meron po ba somebody na gustong ipag-pray namin? Taas lang po ang kamay. Muling ibalik ang dati na walang pag-ibig mula sa Panginoon.
Lord, sa umagang ito, Panginoon, Ikaw po yung desire ng puso namin, Panginoon. Lord, muli mong ibalik ang pag-ibig na nawala sa puso namin, Panginoon. Always be the only one, my risen King, my everything, and I will worship you, for you are the only one. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Lord, muli, Panginoon, salamat po sa pag-restore mo, Panginoon, ng pagmamahal. Panginoon, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, ayos po namin simulan, Panginoon, na muling humakbang patungo sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, ang aming dalangin, Panginoon, sa aming pong pagtakbo, Panginoon, aming pong pagsunod, Panginoon, Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy kang paglingkuran sa kabila na nadadaranasan namin, Panginoon, nagkakamera na sakit, karamdaman, problema, Panginoon, Lord. Pero salamat, Panginoon, pinapatunayan mo na ikaw ay Diyos sa aming buhay, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa kalakasan, Lord. At, Panginoon, di po matatapos ang taong ito, Panginoon. Madami pong pintuan, madaming open doors na magbubukas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy po kami mananalig sa iyo. Patuloy kami mananampalataya na ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Mahirap sa amin, pero Lord, alam ko, walang bagay na mahirap sa iyong kalooban. Kaya Lord, muli, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Ikaw po yung aming itataas, pupurihin. At Lord, sa aming pong pag-uwi, Panginoon, dala po namin ng kagalakan na nagmumula kayo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Lahat po ng papuri, lahat ng papasalamat, lahat ng pagdakila, Panginoon, itaangin sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po. Sa Diyos po ang papuri.